Okay, good morning and let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataon maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon namin Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Okay, Amen. Sige, God bless us all. God bless our second quarter and our new year 2021. So today, Filipino pala tayo. So ngayon, ang ating paksa para sa unang linggo ng 2021 sa ating second quarter ay tungkol sa panitikang Hapon. Yan. So familiar ba kayo sa mga Hapon? Yan, panitikang Hapon. Yan, sa Ingles, mga Japanese, mga nasa taga-Japan, ang literature or panitikan ng Japan. All right. So, meron ba yung idea kung sino yung mga Hapon? Ano sila? Anong klaseng tao sila? Anong klaseng nation sila? Sige, anyone? Sige, bago tayo pumunta sa ating lesson proper. Meron ba kayong idea? So, yung mga sa history, sa yung ngayon kasalukuyan, kung meron kayong kaalaman tungkol sa kanilang kultura, anong buhay meron sila, at ano bang meron? Baka meron din ditong may magulang na naka-abroad sa Japan or kayo mismo nakapunta na sa Japan. You can share kung ano yung mga prior knowledge ninyo or kaalaman ninyo tungkol sa bansang Japan. Anyone? Sige nga. Graded recitation. Anyone? Meron? Wala. Sige, mag-on ng ng microphone yung gustong sumagot. Meron ba? Wala yata. So kung papansinin natin yung yun, sino yan? Yun, may narinig ako. Sige. Si Lynette po. Si Lynette. Si Lynette? po ako. Oo, sige. Ano yung may share mo tungkol sa Sa bansa? yung po, mga anime po, pati mga manga. Yan. So, yun yung favorite ni Lynette, no? So, sa kanila galing yon, yung mga anime, mga manga. Ano ba yung katangian ng mga anime na yan? Sige nga, Lynette. Sir, parang po sila, parang cartoons po. Cartoons. Yan. So, hindi sila in real life, no? Oo, tama. And then, sa manga naman, parang comics naman po yan, yung comics naman. Yan. So, very good. So, galing sa kanila yon yung idea ng mga cartoons. Yan. Kung babalikan natin sa history, so halos sa kanila nagsimula yung mga cartoons na yon. And then yung manga nga, yung comics sa Philippines, sa Pilipinas, and meron tayong version ng, di ba, yung mga comics. Yan. So very good si Lynette. So galing po sa Japan yan. Isa yon sa mga pinagmamalaki nilang panitikan actually. Yan. So very good, Lynette. Pumabawi si Lynette. Okay. Maliban dun sa nabanggit niya, meron pa ba? Anyone? Meron? Wala. Wala na yata, no? Sige. Anyone? Kung mapapansin ninyo sa Japan, yung itsura nila, paano ba yung mga itsura nila? Meron ba silang itsura? Yan. So, singkit din sila kamukha ng mga Chinese. Yan. Sa mapuputi. Ano pa? Sa Japan, ang tawag dito, mas advanced sila sa technology. Yan. Unlike sa mga ibang karatig bansa dito sa Asia, so mas advanced sila. Kung bibili ka ng gamit, ng appliances, mas dapat pipiliin mo. Yan. Mali man sabihin, pero
sa ano sa quality, sa tibay, yan, sa performance, mas magaganda yung mga appliances from Japan. Yan, kung napansin niyo. Yan. Renzone, say, higa-higa. Okay, stretching. Okay, so yun yung mga bagay sa meron sa Japan. So ngayon, pag-aaralan natin yung isa sa kanilang pinagmamalaki at pinakakilalang panitikan na mula sa kanila. So ang tawag sa mga yon ay yung tangka at haiku. Are you familiar sa tangka at haiku? Ang tawag dito, sa grade 8 kayo, I think napag-aralan nyo yung mga topic na ito. Yan. So sa bansang Hapon. Yan. So may mga nabanggit tayo mga konting information tungkol sa Japan. Yan. So malamig dyan. Ang mga tao dyan ay advanced nga. Yan. Masisipag. Yan. Yung technology nila. At marami silang mga may pagmamalaking. Kaya marami ding mga Pilipino na nagka-travel sa Japan, nag-tour. Yan. Pero ngayon dahil sa pandemya, so hindi mo na nila ginagawa yon. Okay? So, bansang Hapon. Okay, so narito po yung kaligirang pangkasaysayan na nabanggit ko kanina, yung tangka at haiku. Yan. So kung familiar kayo sa dalawang ito ay parehong uri ng tula. Okay? So when we say tula, I think nung sa first quarter meron kayong ang tawag dito, knowledge, meron na kayong kaalaman tungkol sa ano ba yung tula, di ba? So ang tula ay isang uri ng panitikan kung saan hindi siya tuluyan. Ito ay berso. Ito ay may ang tawag dito, taludtod, saknong, may sukat at tugma, pwede siyang malaya, at iba pa. Yan. So yun po yung tula. So ang dalawang ito ay mga uri, halimbawa, ng tula. So tinatawag silang tangka at haiku. So I think meron kayong prior knowledge tungkol sa mga ito. Natatandaan nyo pa ba ito, yung tangka at haiku? Sa grade 8, nandyan din yan, yung lesson sa tangka at haiku. Yan. Meron ba? Panahon ng Hapon, di ba? Meron ba dito na may idea kung ano yung tangka at ano naman yung haiku? Yan. Madali lang gawin yung mga ito. Yan. So pag-aaralan natin, sige, para lalo pa nating maunawaan. Yung iba, alam na ito, yan, so mare-remind kayo tungkol dito. So babasahin lang natin yung kaunting kasaysayan. So ang tangka at haiku ay ilang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Very important sa kanila yan. Kasi kapag sinabing tangka at haiku, yan, kumbaga, nakakabit yung pangalan ng bansang Hapon. Okay? Ginawa ang tangka noong ika-8 siglo, di ba? 8th century. Ang tagal na ito, di ba? Ang haiku noong ika-15th siglo, yan, 15th century. Sa mga tulang ito, layong pagsama-samahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. So sa dalawang ito, konting mga salita lang ang ginagamit. Kasi meron silang sukat at walang tugma. Meron silang sukat sa bawat taludtod. Okay? So, kunyari, kapag sinabing tangka, yan, meron siyang designated kung ilang mga pantig lang ang gagamitin sa bawat taludtod. At kung ilang taludtod lang sa bawat tula. Okay? And same sa haiku. Okay? Ang pinakaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinawag na Manyoshu or collection of 10,000 leaves. Yan, ano lang to? Konting background. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahayag at inaawit ng nakararami. Yan. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, yan, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinaunang panitikang Chino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Chino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Yan, parang sa Pilipinas din. Yan, meron tayong sinaunang sistema ng pagsulat. So same sa Hapon. Ang sa atin, 'di ba tinatawag na alifbata, alibata or baybayin. Yan. So yung right term doon ay baybayin, pero yung iba yung tinatawag nilang alifbata or alibata. Yan. So sa pagitan ng ikalima hanggang ika-8 siglo,
Isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa China. So meron silang di ba, pagkakatulad. Yan. Sino dito yung nakakabasa ng mga Japanese characters ng mga letters and Chinese? Yan. So medyo mahirap. Yan. Kasi bawat character nila, isang guhit lang, meron na siyang pagkakaiba sa sa meaning. Yan. Same sa alibata, di ba? Kung meron siyang mga sign na cross and minus ba yon? Yan, sa baba at sa taas, di ba? Magkakaiba yung kanyang tawag dito, meaning kapag meron silang gano'n. So, same sa Hapon and China. Tinawag na kana ang ponemikong character na ito, ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Okay, noong panahong nakompleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historical ang pagbabatayan, ipinahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling-sarili nila. Yan. So yun po ang pinagmulan ng mga panitikan ng Hapon. Yan. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. So ang tangka pala, hindi lang siya basta tula. So, ito ay mga awitin na punong-puno ng damdamin. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. So, kung kayo gagawa kayo ng tangka, don't forget na nandoon dapat yung pagpapahayag ng emosyon or kaisipan, idea. Okay? So, dapat meron kaming bagong malalaman tungkol sa gagawin ng tangka. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Yan. So, pagbabago, siguro sa buhay, pansarili, sa pamilya, sa komunidad, at pati sa bansa. Pag-iisa, unity, and pag-ibig. Siyempre, hindi mawawala yan, yung love. Yan, 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tangka. Ilan yon? 31. 31 na 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod. So, 5 siya. So, ilan yon? 5 na taludtod na merong 31 in total. So, 3 sa mga taludtod ay may tig-7. So, mamaya magpapakita tayo ng example. So, sa tangka pa tayo, 3 sa mga taludtod ay may 7, tig-7 bilang ng pantig. Samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. So, siguro sa atin, meron tayong agreement. Ang ating gagamitin ay, so doon sa pagkakabilang niya, 7, 7, 7. Yung unang 3, 7 yung bilang nila or pantig nila. And then yung huling 2 ay tig-5, okay? Or tig-5 na pantig. Yan. So yun yung ating pattern. So 7, 7, 7 and then 5, 5. So meron tayong 5 taludtod. So sa bawat taludtod, meron silang kanya-kanyang bilang. Yung 7, 7, 7, 5, 5. So yun po ang tangka. Nagiging daan ng tangka upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang nagmamahalan. So, ang lalaki at babae. So, ginagamit din ito sa pagsulat ng love letter. Yan. Okay? So, yun po. Ginagamit din sa paglalaro ng aristocrats ang tangka, kung saan lilikha ng 3 taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ng 2 taludtod upang mabuo ang isang tangka. So, meron tayong mga ganito, di ba? Mga games. Sa atin naman, awitin yata at dinudugtungan. So, yung mga aristocrats, ito yung mga mayayaman na, kumbaga, paraan nila ng siguro entertainment, yan, paglalaro, at paglibang. Yan. So, yun po ang, kumbaga, history ng tangka. Ngayon, meron tayong flip-top, meron tayong mga battle dyan na parang kamukha nito. Gaya nga ng naipahayag na sa unang bahagi ng tekstong ito, noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. So from 8th century, so papunta sa 15th century, ilan yun? Difference niya? 7 years. Hindi, 7th century, 7 na century. Yan, doon pa lang na-imbento or naisilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. At dito, medyo mas maikli. Okay?
kaysa sa tangka. Ang bagong anyo ng tula ay tinawag na haiku naman. Okay? Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Yan. So sa panahon, di ba tayo sinakop ng mga Hapon? Pagkatapos ng mga Espanyol, dumating ang mga Hapon. Tama ba ako? Or Amerikano ba? Basta yan, tayo sinakop ng mga Hapon. Binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludturan. So, kung kanina ang tangka, meron siyang 31 in total, dito naman 17 lang. So, ibig sabihin 17. Mas konti siya na pantig na nahahati sa 3 taludturan. Okay? So, know the difference. Kapag sinabing tangka, ilang taludtod ang meron ang tangka? Sige nga. Meron siyang ilang taludtod? Kapag sinabi natin tangka, ilang taludtod? 5 po. 5 taludtod na meron siyang total na pantig, ilan? 31 po. 31, 31. Very good, Aaron. And then, kapag sinabing haiku, ilan yung total na pantig? Anyone? 17. Haiku, yes. Shin, very good. 17 or 17 na ilan yung taludtod niya? 3 lang. So it means, very good. It means mas kakaunti ang haiku kaysa sa tangka. Okay? So, later on, gagawa kayo ng parehong yan. Binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludturan. Ang pinakamalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Yan. Kiro ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Yan. At syempre, kailangan masiguro ninyo na ang paghati ay tama. Yan. Huwag niyong hayaan na nakahang yung mga salita. Yan. So later on, mapapractice natin yan. Ang kiro ay kahawig ng sesura sa ating panulaan. When we say sesura, di ba sa pag-aaral natin ng tula nung first quarter, yan, na pag-aralan natin ang sesura. Yun yung tamang paghati. Kung ano yan, kung 12 na pantig or lalabing 2, yan, so yung pagkahati nun, 6 and 6. Yan, so yun yung cutting or sesura. Ang kireji naman ay salitang paghihintuan or cutting word. Yan, so sabi ko nga kanina, dapat tama ang pagputol natin ng mga salita. Hindi siya nakahang. Okay? Pag sinabing nakahang, parang bitin. Yan. So dapat alamin natin. Sa Filipino naman kasi medyo maganda yung maaari nating magawa kasi sa Filipino, pwede natin pagbalay-baligtarin yung mga salita. Okay? So kung maaring mauna yung ang tawag dito, yung salitang tinuturingan sa salitang panuring, yan. Maaari natin pagbaligtarin yung dalawa, either way. Yan. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat verso. So every taludtod, kailangan buo siya, hindi siya nakahang, na itutuloy mo siya sa pangalawa. Hindi ganon. Dapat buo siya every line. So dapat kumbaga pagkasahin mo, kung 5 yon, 5, 7, 5, pagkasahin mo yung 5 na pantig or syllable doon sa kaisipan gusto mong ipahayag. Yan. Later on, malalaman natin. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghintuan ay maaring makapagpahiwatig ng saglit na paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng naunang berso sa sinundang berso. Maaari din namang makapagbigay daan ito sa marangal na pagwawakas. Ang mga salita na ginagamit ay maaring sagisag ng isang kaisipan. Yan. When we say sagisag, symbol. Di ba pinag-aralan natin yung pagbibigay ng kahulugan or pagpili ng mga salitang may kahulugan or iba pang kahulugan. Yung denotatibo at konotatibo. Yan, denotasyon at konotasyon. Halimbawa, ang salitang kawazu ay palaka na nagpapahiwatig ng tagsibol. Yan. So, pwede natin gamitin yung mga salitang may pahiwatig. Yan. Ang shigore naman ay unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Yan. So, sa salitang yon, sa Hapon. Mahalagang maunawaan ng babasa ng haiku at tangka ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapaloob sa tula. Yan, dito tayo sa estilo or style ng pagkakasulat ng tangka at haiku. When we say style,
yung pagbuo na meron na tayong idea kanina at dito natin lubos na maunawaan ito. Yan, parehong anyo ng tula ang tangka at haiku ng mga apon. Maikling awitin ang tangka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. So, kamukha na sabi kanina, yun yung total and yung bilang ng taludtod. So, 31 na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay, una, pwede siyang gamiting 77755. Pwede din namang 57577. Pero dahil para iisa na lang ang gamitin natin, yung una yung ating susundin, yung 77755. So kapag sinabi nating tangka sa ating klase, yun yung ano natin, bilang na gagamitin. Okay? Okay, be reminded ha. Tandaan niyo yan. Kapag sinabing tangka, 77755. Yun para pare-pareho na lang yung paggamit natin. O maaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Yan. So, sa rule, pwedeng bali-baligtad daw. Yan. Basta ang total niya, yun pa rin, yung 31 pa rin. Okay? Pero sa atin, dahil napag-usapan natin, agreement natin, ang ating gagamitin yung una, yung 77755. Okay? Clear yun, ha? And then, samantala, ang haiku ay mas pinaikli pa sa tangka. Yan. Kamukha na sinabi kanina, may 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 575. So, yun yung gagamitin natin sa haiku, 575. O maaring magpalit-palit din na ang kabuuan pa rin ay 17. Okay? So, sa atin, ang gagamitin natin, 575. So, pwedeng balig-baligtad, pero para uniform, pare-pareho tayo, yun lang ang ating bilang, 575. Okay? So, that is tangka and haiku. Karaniwang paksa ng tangka ay pagbabago, pag-ibig, at pag-iisa. Yan, naulit lang. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin ng tangka at haiku. Kung mapapansin natin, kapag sinabi nating tula, ito ay nagpapahayag ng masidhing damdamin. Narito ang mga halimbawa ng tangka at haiku na mula sa wikang Nihongo or Japanese na sinalin naman sa Ingles at Filipino. Yan. So, basahin at suriin natin. Okay, tangka ni Kinomo. Kino to monori. Yan. So, ito ay wala siyang pamagat. So, ang pamagat niya yon, yung galing sa author or sino yung makatang sumulat. Tangka ni Kino Tomonori. Yan. So, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Yan. So, sa Japanese, ito po ang tangka. Sige nga, pakibasa. Anyone? Sinong gustong bumasa sa ating unang halimbawa ng tangka? Yan. So, magtatawag tayo yung medyo inaantok. Yan. Sandali. Sino kaya? Wait lang. Hanap tayo. Yun po ang tangka ng galing sa Hapon. Ano kayong kahulugan yan? Okay. Para gumising, sino? Naka-off yung camera ng iba. Okay. Pakibasa po. Libertine. Pakibasa. Yan. Si Libertine, walang inuurungan challenge. Isakata no hikari no de keki, haro no heri, shizoko koro nako, hana no cherura mo. Masyara na handaro. Yan. Ano ka sinabi ng Libertine? Yan. Thank you, Libertine. So, yun. Hindi na natin explain yun kasi hindi ko din maintindihan. Okay? So, yun po. For the sake na magkaroon tayo ng example. Yan. So, kung bibilangin natin, kisakatano, ilan yun? Kisakatano, 5. Okay. Hika, 3. No dokeki, 7. Haru no hiri, 5. Shizu, kokoro na ku, 7 ulit. And then yung huli ay 7 ulit. So, tama. Tama ang bilang. So, meron siyang 5, 7, 5, 7, 7. So, total of 31. So, that is an example of tangka sa Hapon. Okay, lipat tayo sa English naman. English. Okay, pakibasa po. Jeric Paulo. English or Ingles? Sir,
Okay, Derek Paulo, pakibasa. English. This perfectly still spring day, but in soft light from the spread up sky. Why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? Scatter down. Scatter Okay. down. Okay. January, pakiulit sa English. This January. this perfectly still spring day, the bathed in soft light from the spread out sky, why the cherry blossom wirelessly scatter down. At English na yung binabasa natin pero parang hapon pa rin sila magbasa. Yeah. Yan. So, this perfectly still, spring day, bat in soft light. Ganun magbasa. Dapat pinuputol natin, ha? From the spread out sky, why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? Yan. So, yun po ang sa English na yan. Kung makikita natin, mapapansin natin yan, nabanggit yung cherry blossoms, yan, yung soft light, yan, spring day, kasi isa ito sa mga panahon nila, okay? Season ng mga taga-Hapon yan. So, alamin naman natin yung kahulugan niya sa Filipino naman. Okay, pakibasa. Paeng, Rafael. Payapa at tahimik ang araw ng tagsibol. Maaaliwalas, bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Yan. So, medyo parang malungkot ang mensahe ng ang tulang ito, di ba? Yan, payapa at tahimik. Yan. Pakibilang nga kung ilan siya. Payapa at tahimik. 7, tama? Ang araw ng tagsibol, 7 ulit. Maaliwalas, 5. Bakit ang cherry blossoms, 7, naging mabuhay? 5. So, ang bilang niya, 7, 7, 5, 7, 5. So, pasok pa rin siya sa 31. So, kung mapapansin natin, ang mensahe niya, parang malungkot. Payapa at tahimik, yan, nag-iisa siya, di ba? Parang lonely ito. Yan, nag-break yata sila ng ano niya, jowa niya. Me and my jowa, nag-break. Yan. So, ang araw ng tagsibol, yan, when we say tagsibol, spring. Yan, maaliwalas. Yan, bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Yan, di ba yung cherry blossoms? Yan, every spring, yan. Ito yung isa sa mga attractions sa Japan, di ba? And then mamumulaklak and then kapag na siya, tuyo na siya, syempre, mahulog. Yan. Kamukha naman dahon dito sa Pilipinas. Kaso wala tayong cherry blossoms. Yan, bonggabilya lang din kaya mo ganyan. Yan, so yun, naging mabuhay. It means naging siya, kumbaga nahulog. Yan, naging mahina. Yan. So parang malungkot ang mensahe ng tangkang ito. Yan. So yun po yung mga example. Isang example lamang ng tangka. Yan. So kung nakikita niyo, 'di ba, mas madali siyang gawin kaysa sa ibang ng tula. Yan. So tangka is ang gagamitin natin 77755. Okay? So that is an example of tangka. So meron siyang Nihongo, English, and Filipino. Okay? So sana medyo nagigets nyo, naunawaan nyo yung mga example natin at kung ano yung pinag-aaralan natin sa Panitikang Hapon. Okay? So dito tayo sa pangalawang example. Haiku naman ni Basho. Yan, si Basho ang sumulat ng haikong ito na walang title. Pero kayo, every time nagagawa kayo ng tula, ng tangka or haiku, kung ano pa mang panitikan, yan, huwag niyong kalimutang lagyan ng title. Dito kasi, noong unang panahon yan, medyo yung mga title. Kaya mas ginagamit na lang kung sino yung writer or makata. Okay, same. Sinalin pa rin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Okay, Hapon. Pakibasa. Renzo. Haiku ni Basho. Renzo, pakibasa. Hatsu shigure, saru mo, komino wo, hoshige nari. Yan. Yan. So parang bagay kay Renzo yung Hapon, no? Yan. Isa pa, Cody. Yan. Mas bagay ito kay Cody. Hatsu shigure saku mo tomi no wo hoshige
Lari. O sige ka, no? O sige ka, Retso, o sige ka. Okay. So, yun po ang isang halimbawa ng haiku sa Hapon. Yan. Kung bibilangin natin, hachu, parang may nachingap. Hachu shigure, 5. Sarumo no ko minowo, 7. And hoshigenari, 5. Yan. So, 5, 7, 5. Yan. So, pasok siya sa 17 na bilang ng haiku. Okay? 5, 7, 5. Okay, next sa Ingles, ano ba yung kahulugan niya sa Ingles? Althea, pakibasa. Valentino. An old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash, silence again. Yan, very good, Althea. Yan, an old silent pond. Yan, when we say pond, yun pa yung ibig sabihin nung sa sapon. No? Kapag sinabi nating pond, pamilya kayo sa pond, no? Yung parang, ang tawag dito, maliit na anyunan tubig, na usually man-made yung mga yan, na meron silang isda, siguro sa inyo meron kang ganito, yung mga koi fish, no? And usually nilagay sa grotto, sa labas ng bahay, sa harapan ng bahay. An old silent pond, pero kasi sa ibang bansa merong mga natural na pond, di ba? Natural pond na nagawa or na kumbaga sumibol doon sa lugar na yon, sa park nila, ganyan. An old silent pond, a frog jumps into the pond, splash, silence again. Yan. Kumbaga, meron siyang deeper meaning, no, sa ibang pagpapakahulugan. Okay, so tingnan natin yung kahulugan niya sa Filipino. Okay, sinong gusto magbasa? Ryan Albinario, yan. Galaw-galaw. Matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. Yan, ang lalim ng kahulugan niya, 'di ba? Matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. So, ilan siya? Yan, 575 pa rin. So, 17. Matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. Yan, when we say, kapag ginamit yung word na palaka, yan, so, spring pa rin ang tinutukoy nito. Yan, kumbaga, sa panahong ito, yan, nalusaw na yung mga, papunta na tayo sa, ano ba yung mauna, yung winter or yung spring? Yan, so, yun, usually spring, so, tagsibol sila lumalabas. So, kung parang panahon kasing ito na, di ba, parang malungkot ang panahon, ang mga hapon sa panahong ito. Yan, so, yung palakay nagsisimbolize ng, kumbaga, isang tao na pumunta siya or nag-jump siya into ang tawag dito, parang going outside the box, ganon. Na meron siyang pagbabagong ginawa sa buhay niya. Dati tahimik lang, pero dahil nagkaroon ng wait lang, charge ko yung laptop ko. And meron siyang challenge na napagdaanan, nagkaroon ng changes sa kanyang buhay. Okay? So that's it. Yun po yung mga example ng tangka at haiku. Alright. So, yun po ang ating lesson. And then, meron pa? Ayan, wala na. Okay. Yan. So, yun po ang mga example ng ating tangka at haiku. So, I think meron pang additional ito. Wait lang. Yan. Ang gagawin lang natin, i-upload ko yung ating LAS or Learner's Activity Sheet. Yun yung inyong magiging basihan sa pagsagot. Okay? So I think meron akong nilagay doon na gawain, mga 5. Yan, yun yung gagawin ninyo. And then, meron akong nilagay na karagdagang gawain doon na tungkol naman sa Tanaga. Okay, so ang Tanaga ay papakita ko nga. Wait lang. Wait lang. Learner's Activity Sheet. Okay. Wait po .
Yan, ipapakita ko yung LAS. Yan, yung diniscuss natin kanina, nandoon din yon. So kung gusto nyong balikan, yan, sana all, binabalikan. Yan, kung gusto nyong i-read or back-read yung inyong lesson, so pwede naman. Yan, so nandiyan yan. So, kung makikita nyo, yan, yun po ang inyong LAS for this week. Ganyan yung itsura niya. So, pwede nyong, yan, basahin muli ang kahulugan, yung mga impormasyon tungkol sa tangka at haiku. And then, meron ditong, yan, yung halimbawa na pinakita ko. And then, meron kayong ditong karagdagang kaalaman. Yan. So, ito ay tungkol naman sa Tanaga. Yan. Okay, so basahin na natin. Explain ko na ngayon. Kung ang Japan ay may tangka at haiku, yan, tayo naman sa Pilipinas ay may tinatawag na Tanaga. Yan. So, bali tatlon yan yung anyo ng tula na inyong natutunan sa araw na ito. Una, tangka. Pangalawa, haiku. And then, sa Pilipinas naman, meron tayong tinatawag na Tanaga. Okay? Tanaga. Ito ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na kinaugaliang ginagamit sa wikang Tagalog. Okay. So, ano ba yung pagkakaiba ng Tagalog at Filipino? Yan. So, when we say Tagalog, ito ay wika or katutubong wika ng mga nasa Katagalugan or sa Maynila. Okay? Or sa karatig lugar sa Maynila. Yan. So, Tagalog. Ang makabagong Tanaga ay ginagamit sa iba't ibang wikang Pilipino. Yan. So, general na ito sa Pilipinas. At English, dahil sa kanyang katanyagan sa ika-20 siglo. May estruktura itong 4. Okay, huwag niyong kakalimutan to ha. 4 na taludtod naman ang Tanaga. So 4 na lines. Bawat lines meron siyang 7. Okay, na pantig kada taludtod. So ilan siya? 7 times 4, 28. Yan, 28 yung total. So kung ang tangka ay 31, ang haiku ay 17, ang Tanaga naman ay 28. Yan. Tama ba ako? 4 times 7. Okay, 28. At pare-pareho silang tig-7 pantig. Yan. So, tandaan nyo yun. Naglalaman ito ng mga pang-aral, agimas, at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. So, naglalaman sila ng lessons. Yan. Mga gintong aral. Pang-aral, agimas, sana. At payak na pilosopiya. Kaisipan sila na kapupulutan ng aral. Okay, lessons. Layunin nito na linangin ang lalim ng pagpapahayag ng kaisipan at masining na paggamit ng antas ng wika. Sa mga tuwid, naglalaman din ito ng matalinghagang pananalita. Okay, so halimbawa ng Tanaga. Yan. Katitibay kang tulos, sakaling datnan ng agos, ako ay mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Yan. So, medyo malalim yung paggagamit niya yung wika. Okay? Katitibay kang tulos, sakaling datnan ng agos, ako ay mumunting lumot, sa iyo ay pupulupot. Yan. So, ano kaya ang ibig ipahiwatig ng Tanagang ito? Yan. Kung parang ano siya, no, di ba? Pagsubok or mga criticisms, di ba? So, it's up to us kung ang mga sinasabi ng tao ay magkakaroon ng epekto, magpapa-epekto tayo sa mga sinasabi ng tao sa atin. Yan. So parang ganun yung ano niya, yung mensahe niya. Okay? So yun po ang Tanaga. Okay? So meron siyang 4 na taludtod na 7 pantig kada taludtod. 7, 7, 7, 7. Okay? So 3 uri ng tula niyan ang nalaman nyo. Okay? So yun po ang lesson natin for today. So dito sa gawain 1, sumulat o lumikha ng isang payak na tula ng tangka, haiku, at Tanaga gamit ang mga sumusunod na paksa. So, meron kayong gagawin. So, una, yung tangka, ang paksa na gagamitin nyo, bansang Pilipinas. So, kamukha na sinabi ko, huwag nyo kakalimutan lagyan ng title ang sinulat ninyong tula. Okay? And then, syempre, yung pangalan nyo sa ilalim nung title. Okay? So, tangka. So, una, tangka yung gagawin. Ang paksa nyo ay bansang Pilipinas. And then, pangalawa, ang gagawin, haiku naman, tungkol sa inyong pangarap. Okay? And then, pangatlo, ang Tanaga.
Yan. Ang paksa ay tungkol sa pandemya or COVID-19. Maaari kayong magbigay ng lessons, experience, o kahit ano pa man. Okay? So, yun po. Sa gawain 2 naman, anong gagawin? After yung sinulat yung mga inihinging mga tula, sa gawain 2, gumawa ng mga poster ng mga tula. Okay? Poster. So, ilipat. Ang gagawin nyo lang, yung ginawa nyo sa gawain 1, ililipat nyo lang sila. Ilipat ang mga tulang na isulat sa 3 magkakaibang kulay na construction paper. Yan. So, sana may available. Kung anong available sa inyo, kung construction paper, kung merong, ano pa ba, bond paper, basta ano yung pwede nyong gamiting magandang papel dyan na hindi naman yellow paper, ha? May iba naman. At lagyan ito ng palamuti or design. Pagkatapos ay pagkabitin gamit ang stapler. So, ibig sabihin, dito sa gawain 2, ililipat nyo lang yung mga ginawa nyo sa gawain 1 na aayusin nyo sila na parang poster sila. When we say poster, ito yung parang dinidikit sa pader, sa bulletin board, di ba? Na maayos yung pagkakasulat at nababasa. Medyo malaki yung pagkakasulat. Yung magaling dito sa doodle or sa calligraphy, yan. So advantage po sa inyo yan. Magaling sa pagsulat. Yan. So gagawin nyo ng poster. Okay? So kung may question kayo, or clarification, pwede nyong itanong sa akin. Okay? So, that is for gawain 2. Yan. Hindi po bagong tula ang gagawin. So, ang gagawin nyo, ililipat nyo lang yung ginawa nyo sa gawain 1. So, gawain 1, susulat ng natural lang na sulat. And then, sa gawain 2, yan, poster po yung gagawin. So, dahil sa inyo, online kayo, so ang gagawin nyo, pipicturan, or kung meron kayong scanner sa bahay, pero mostly sa inyo, picturan nyo na lang, at yun yung i-attach nyo sa ating Google Classroom. Okay? Para sa gawain 2. Alright. And then, sa gawain, saan na tayo? And next nyan, dito sa Kalabang Gramatika, yan, pag-aralan nyo ito. Yan, so, self-learning. So, yung diin, tono, at antala. Yan. So, and then meron kayong gawain 3 na exercises at yun, basahin nyo ng mahusay, yan, mabuti ang mga panuto para magawa nyo ng tama ang hinihinging tawag dito, yung activity niyo. And then, yan, gawain 4 and gawain 5. And then, gawain 6, yan, basahin pa rin yung panuto, basahin mabuti ang mga sumusunod na payak na tula, suriin at alamin kung alin sa mga sumusunod, alin ang tangka, alin ang haiku o tanaga, bawat batay sa estilo ng pagkasulat. Pagkatapos, isulat at magbigay ng komento o paliwanag kung ano ang nais ipakahulugan ng mga halimbawang ito. Yan. So, kayo nang bahala kung paano yung sasagutin ito. So, maaring, kunyari, ang pinili nyo, ang tangka, kunyari yung tangka, title na lang isulat nyo nun. And then, magbigay kayo ng komento or paliwanag kung ano ang nais ipakahulugan or meaning ng mga limbawa ng tulang ito. Okay? And that's it. So, 4 pages lang ang ating LAS for this week. Okay? So, ito ay galing pa rin sa grade 9 na module. Okay? So, that's it for your activity sa linggong ito sa first week ng 2021, second quarter. Okay, so any question bago tayo mag-leave? Yan. Bago mag-TikTok si Renzo. Any question? Carlo, may question ka tong? Wala. Okay. Aaron, may question ka? Gabriel, question? Ang ganda ng ano ni Gabriel, ng wallpaper nila. Sino naglagay niyan, Gabriel? Okay, kung walang question, sige, paki-open po ang inyong camera. And once again, magkakaroon tayo ng picture-picture lang. And so, paki-open ang camera and medyo ngiti naman kayo sa harap ng camera. Okay, sige po. 1, 2, 3. Isa pa? Alright, so that's it for this week. And bukas, I think, wala pang available na
homeroom guidance. Baka wala tayong homeroom guidance bukas. So next week, ibibigay yung module. So kung meron silang sinend mamayang gabi, so inform ko na lang kayo kung meron tayong homeroom guidance for tomorrow. Okay? And then, i-upload ko na lang yung LAS ninyo for Tangka at Haiku sa ating Google Drive and Google Classroom. Okay? So sana po ay gawin nyo on time yung inyong... This time kasi kapag late na, meron magma-minus na ako. Nung first quarter, hindi ako masyadong naging strict sa submission. Pero this time, medyo ano na tayo, ha? Medyo strict na tayo sa attendance and sa submission ng inyong mga modules. Okay? Pumayat talaga si Althea. Nag-diet ka, Althea. Dalaga na siya. Pumayat talaga siya. Tapos tumaba si Renzo at si Kit. Okay, so kung walang question, so that's it. And God bless and good day. Good day, Good day sir. po. Thank Happy you. learning. Gawin nyo na Good po day, yung sir. activity nyo. Good day po, sir. Okay, good day. Gawin nyo na yung activity nyo and isubmit nyo. Yan. I-attach ko na sa inyong Google Classroom and Google Drive. All right. So, God bless. Thank you po. Okay. Thank you then. God Thank bless. Saan po makikita yung grades namin ng first grading? Wala pa, hindi pa available dahil nga yon medyo mahirap online tayo, medyo mahirap yung process ng grades. Okay? So, inform ko kayo kung kailan available yung mga grades. Bye po, sir. Have a good day. Yes. Goodbye. Carlo, leave ka na, nak.